Pagsikapi na natin ang maringal na prosesyon alay sa ating mahal na patrona. Na pangungunahan ng Ministry of Altar Servers. Muli po, bigyan natin ng daan. Ay nasasaksihan natin ang paglabas ng mga konsorte at abay ng Birhen ng Asunsyon, ang Ministry of Action Songs Interpreters Guild. Muli po mga minamahal naming kaparokya, bigyan po natin ng daan ang paglabas ng ating prosesyon. Usap, bigyan po natin ng daan. Ngayon po ay ating nakikita ang estandarte ng ating mahal na ina. Yes, ang mahal na pintakasi ng bayan ng Bulacan, Nuestra Señora de la Asunción! Viva Asunción! ¡Viva Asunción! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Mabuhay ang Virgen! ¡Mabuhay ang Reyna ng Bulacan! Hindi hinayaan ng Diyos na madungisan ng kabulukan na siyang bunga ng kasalanan ng ina ng Diyos. Kung kaya't siya ay iniakyat sa kalangitan, taglay ang kaluluwa at katawan. Siya ang ina ng Diyos, ang babaeng pinagpala sa lahat, ang babaeng yumurak sa ulo ng ahas. Sa ika-446 na taon ng ating pagkaparokya, siya ang gumagabay sa atin, ang kasama natin sa lumbay, saya at malwalhating yugto ng ating buhay. Saksi sa kasaysayan ng bayang dakila, siya ang unang tiningala bilang patrona ng buong lalawigan ng Bulacan, bilang ang kanyang damban at luklukan ay ang kabisera nito. Siya ang lakambini ng Katagalugan, mutya ng mga maharlik at malalayang mamamayan, inspirasyon ng mga makata ng bayan, lakas at sandigan ng mga bayani ng Bulacan. Sa kanya tayo tumitingin at humuhugot ng pag-asa, bilang ang pag-akyat sa kanya ay tanda ng pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siya ang ating ina, ang ating reyna at patrona. Mabuhay ang Birhen ng Asunsyon! Viva la Madre de Bulacan! Viva! Viva la Reina de Bulacan! Viva! Viva la Patrona de Bulacan! Viva! Viva Asunsyon! Viva! Palakpakan natin ang mahal na Birhen Maria! Viva Asunsyon! Viva! Ipanalangin ang mga umuusik sa kanya at magpatawad ng isang makasalanan. Sa kanyang paanan, naroroon ang pinakamamahal niyang ina na nanulumbay at nabibighati kasama ang ibang mga alagad.
Ang Santo Cristo de Bagong Bayan ay isa sa tatlong imahe ng Santo Cristo sa ating parokya. Ang imaheng ito ay pumapatungkol sa mga huling yugto ng buhay ng ating Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. Ang mahal ng Santo Cristo ay nasa pangangalaga ng SBPC ng Bagong Bayan. Santo Cristo de Bagong Bayan, Maawa ka sa amin. Santa Ines ng Roma, Buong simbahan sa kanyang katatagan at kabanalan ng buhay. Sinasabing si Santa Ines o Agnes ay nagustuhan ng isang gobernador Romano. Ngunit bago pa ang lahat, ay naitangi niya na ang kanyang sarili sa Diyos na mananatiling malinis, dalisay at birhen para kay Kristo. Nang malaman ito ng gobernador Romano, pinahuli si Santa Ines at pinahirapan. Ngunit siya'y pinag-adya ng Diyos na huwag marunisan ang kanyang kadalisayan. si Santa Ines ng Roma ay nasa pangangalaga ng SBPC ng Santa Ines. Santa Ines ng Roma, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo de Matunghaw, Naganap ang plano ng Diyos na hamuin ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kung paanong nakamit natin ang kamatayan sa pamamagitan ni Adan, nakamit natin ang buhay sa pamamagitan ni Jesus. Ang Santo Cristo de Matunghaw ay isa sa tatlong imahe ng Santo Cristo sa ating parokya. Ito ay pumapatungkol sa yugto ng buhay ni Jesus na naghayag ng naganap na. Sa puntong iyaon, ang Panginoon ay nalagutan ng hininga. ang mahal na Santo Cristo ay ang patron ng SBPC ng Matunghaw. Santo Cristo de Matunghaw, Maawa ka sa amin. Bigyang daan ang ating hanay ng prosesyon. Tayo po ay nagsasagawa ng ating banal na prosesyon, kaya naman ang partisipasyon ng lahat ay mahalaga. San Francisco ng Javier, Si San Francisco Javier ay isang misyonerong pari mula sa kongregasyon na Society of Jesus o ang mga Jesuita. Siya ay kasama ang patron ng SBPC ng San Francisco. San Francisco ng Javier, katangi-tangi ang bisita ng balubad sa pagkakaroon ng dalawang patron na may magkatulad na ngalan. Si San Juan Bautista ay kinikilala
Bilang prekursor ng manunubos, siya ang leyong umaalingaw sa ilang na naghahayag ng pagparito ng anak ng Diyos. Si San Juan Evangelista ay kinikilala bilang apostol na minamahal ng Panginoon at apostol ng Apokalipsis. Siya ang nagpahayag ng mga mangyayari sa hinaharap at ang kadakilaang darating sa mga huling araw. Ang parehong San Juan ay parehong mamamahayan. Ang unay sa pagparito noon ng manunubos at ang ikalaway sa muling pagparito ni Jesus sa wakas ng panahon. Si San Juan Bautista at San Juan Evangelista ay ang patron ng SPPC ng Paluban. San Juan Bautista is San Juan Evangelista de Paluban. Ipanalangin ninyo kami. Santa Rosario. La Birhen ay nagpakita kay Santo Domingo de Guzman nang siya'y nangangaral sa mga taong napasailalim sa maling aral. Winika ng mahal na ina ng Santo Rosario na ipinagkaloob kay Santo Domingo na ang Rosario ay isang mainam na kasangkapan sa pagkakamit ng tulong at biyayang makalangit sa nata laban sa kasamaan. Ang ibig sabihin ng salitang rosaryo ay bulumbo ng mga rosas. Ang bawat butil ng rosaryo ay kumakatawan sa bawat yugto ng buhay ni Jesus na nasaksihan ng mahal na ina. Ang Birhen ng Santo Rosario ay ang patron ng SPPC ng Tibi. Mahal na Birhen ng Santo Rosario de Tibi, Ipanalangin mo kami. Ang simbolo ng ganap na pag-ibig ng Diyos. Kung bakit tayo nag-aantanda ng krus ay upang alalahanin ang pag-ibig na ito. Ang Santo Cristo de May Santol ay isa sa 3 Kristong nakapako sa ating parokya. Ayon sa matatanda, ito ay natagpuan sa kailugang bahagi ng kanilang barangay at ito'y likas na kulay itim. Ayon sa banal na tradisyon, ang itim na Kristo ay ang yugto ng buhay ni Jesus habang nakabayubay sa krus nang magkaroon ng ganap na kadiliman mula katanghaliang tapat hanggang ikatlo ng hapon. Ito ang naging dahilan kaya naging itim ang kulay ng nakapakong Jesus. Ang mahal na Santo Cristo ay ang patron ng SPPC ng May Santol. Santo Cristo de May Santol, maawa ka sa amin. San Nicolas de Tolentino. Si San Nicolas ay isang santong Agostino at ang unang santo sa ordeng ito. Siya ay nakilala sa kanyang mga himala noong siya'y nabubuhay pa lamang. Sinasabi na si San Nicolas ay may malalim na debosyon sa mga mahihirap at sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Kaya naman, sila ang tinatawagan upang ipanalangin na mahango ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gayun din, ang tinapay ni San Nicolas ay sumisimbolo sa kanyang edukasyon na pakatilin ang mga dukha at mahihirap. Si San Nicolas de Tolentino ay ang patron ng SPPC ng San Nicolas. San Nicolas de Tolentino.
Santo Tomas de Villanueva ay isang Agustinong obispo na nakilala sa kanyang kabutihan at pagkakawang gawa. Siya ay nagpatayo ng mga paaralan para sa mga dukha, nagpakain sa maraming mga nagugutom, nagpabihis sa mga walang damit. Kaya naman, habang siya'y nabubuhay, kinikilala na siya bilang isang banal sa mga ipinamalas nito para sa mga dukha at mahihirap. Si Santo Tomas de Villanueva ay ang patron ng SBTC ng Trinidad. Santo Tomas de Villanueva, Ipanalangin mo kami. Santa Ana ay ang ina ng mahal na Birhen Maria. Si Ana at Joaquin ay pawang matanda na ngunit walang anak. Ayon sa gintong kasaysayan ng banal na mag-asawang ito, si San Joaquin ay nagtungo sa ilang upang manalangin at humingi ng biyaya sa may kapal. Isang anghel ang nagpakita kay San Joaquin. Si Santa Ana naman noon ay nananatili sa kanilang tahanan, habang si Joaquin ay nasa ilang. Habang nasa ilalim ng puno, napakita sa mahal na Santa Ana ang isang anghel at ibinalita ang biyaya ng pagkakaroon ng anak. Sa kagalakan ng mag-asawa, masayang umuwi si San Joaquin at si Santa Ana na may sinalubong ang kanyang asawa sa tarangkahan ng lungsod. Sa grasya ng Diyos, biniyayaan sila ng anak at ito ang mahal na Birhen Maria. Dahil sa kanilang lubos na pasasalamat sa Diyos sa pagkakaloob ng biyaya ng anak, sa murang edad pa lamang, inialay na nila si Maria sa templo upang maglingkod sa Diyos sa kanyang dambana hanggang sa kanyang pag-aasawa. si Santa Ana ay ang patron ng SBTC ng Santa Ana. Santa Ana de Bulacan, Ipanalangin mo kami. San Jose. Si San Jose ay isang lalaking matuwid mula sa lipi ni David. Siyang hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng isang pangitain na magiging kabiyak ni Maria at magiging ama sa daigdig ng batang Jesus. Ayon sa ginintuang alamat, si San Jose ay isa sa mga 33 mga kalalakihan na naninilbihan sa templo. Nahirang siya upang maging asawa ng mahal na Birhen Maria dahil siya'y mula sa lipi ni David at isang matuwid na lalaki. Tungkol dito, sinasabing sa pamamagitan ng isang tuyong kahoy na nanariwa at nakuhay ng magandang bulaklak ay isang pangitain ng kalinisan at karapatan ni San Jose para maging kabiyak ng Birhen Maria. Ito ang dahilan kung bakit sa lahat ng imahe ni San Jose ay makikitaan siya na may hawak na baston na may bulaklak sa dulo. Si San Jose ang patron ng mga haligi ng tahanan at ng mabuting kamatayan. Si San Jose ang patron ng SBTC ng San Jose. Senyor San Jose de Bulacan, Ipanalangin mo kami. Kung mga kasamahan dito sa harap ng simbahan, mangyaring bigyang daan po natin ang pagdaan ng ating salsa. Muli, saksihan natin ang pagpasok ng Master. Salamat po. Dito nagmula ang isa sa mga tradisyong bumighani dalagahan sa buong Pilipinas.
Ito Ministry of Action Songs Interpreters Guild ng mga kababaihang nag-alay ng kanilang sarili sa Diyos at sa mahal na Birheng Maria. Sasaksihan ang relikya ng Hermanidad ang nagtaguyod sa ating palatuntunan mula sa ating paghahanap tatlo. Hindi na mga Herman kagawad na mula sa SBPC. Muli maraming tataguyod sa debosyon at pagmamahal sa ating mahal na Pintakasi. Kaya hindi natin makikita ang estandarte mayor ng ating mahal na ina. Sa ating Pintakasi, bayan ng Diyos, salubungin ang palakpakan, Nuestra Señora